holiday season, kaliwat ka ng gatherings ang ating pinuntahan at napasabak tayo sa unlimited na handaan. I relate ako dyan. Ang ilan pa nga nakaranas ng empacho, pananakit ng tiyan at iba't ibang discomfort dahil sa labis na pagkain. Ngayong araw, babawi tayo sa ating katawan at pag-uusapan natin kung paano mag-detox o mag-alis ng toxins sa ating katawan. Kaya naman kasama natin ngayong umaga ang nutritionist na si Angelo Santos. Good morning and welcome to Kada Umaga. Good morning, Miss Gianna. Okay, pag-usapan nga po natin itong pag-detox, Yes, oo no? nga. Dahil alam ko lahat tayo ay, yun nga, napakain ng masasarap na pagkain. During the holiday season, no? Yes, na puro mantika, puro matatamis, sugar. Yes. Ano po naman talaga ang ibig sabihin ng detox at bakit ito kailangan lalo na yes. pagkatapos ng holiday season? So, detox kasi, from the word itself, no, is to remove, and tox is toxin. So, literal meaning lang naman niya is to remove toxins sa katawan natin. So, it's simple lang naman really. Okay, so removing the toxins from our body. It's simple pero some people think na nakakahassle or baka mahal. Ano naman ang mga senyales na kailangan natin para makapag-detox? Okay, so mga signs kasi na kailangan natin mag-detox ng katawan natin is, ayun nga, number one is medyo constipated na tayo lagi. Hirap na tayong dumumi. Ayan. Yes. And then, parang lagi tayong matamlay kahit na kompleto naman tayo sa tulog. Pero bakit ba pagod na pagod pa din ako? Yes. Ayan, so these are signs lang naman na, or early signs na kailangan na natin maglinis ng ating katawan. At perfect rin dahil nga bagong taon, we want to cleanse ourselves, make Yes. sure na healthy tayo. Anong mga pagkain o na kailangan natin para makapag-detox? Ano yung nakakatulong dun? Okay, so number one kasi, nandun yung mga antioxidants na, mga foods na rich in antioxidants. So number one, vegetables, green leafy vegetables. Okay. Then number two, nandyan yung mga citrusy fruits natin. So nandyan lemon, orange, and other mga citrus, mga maaasim. Okay? And also rich sila in vitamin C na antioxidant din na mapaprotektahan din tayo na sa mga sakit ba. So very simple lang, fruits Very and simple. vegetables Yes. na fresh. Yes. No? Ano naman ang kailangan iwasan So, habang nagdi-detox? ang mga kailangan nating iwasan, so syempre nandun yung mga foods na mataas ang preservatives. Okay, so yung mga nire-ref natin, yung mga nabibili sa supermarkets, then nandyan din yung mga high in sugar foods. Okay, kailangan nating iwasan yan. Hindi naman kailangan tanggalin completely, iwas lang or babawasan natin sila. Okay. So, Doc, meaning yung mga leftovers natin, avoid na natin yung 2026. Yung mga leftovers natin, pwede i-share natin sa iba para hindi natin makain lahat. Yun. That is true. Gaano po naman ka-safe at ka-epektibo ang mga usong detox tea, juice yes. cleanse? Di ba may mga ganun na parang yun lang ang kinokonsume nila after the new year kasi gusto nga nila mag-detox. Safe po ba yun? Okay, so yung mga detox juice naman na nagtitrend ngayon, Yes. Generally, safe naman sila. Okay. Okay? Ang hindi lang safe is kapag yun lang talaga yung kinakain or iniinom natin for the okay. entire day. So parang inisip natin, detox juice to or detox drink to, ito lang kakainin ko or ito lang inumin ko for the whole day, wala na akong kakaining iba para luminis ang katawan ko. Yun yung masama. Okay. Pero if gagamitin mo sila or kakainin mo sila to support your digestion, to support your body functions, okay lang sila. So use it to accompany your regular diet pa rin? Yes po. Okay. Ano naman yung mangyayari kung yun lang ang i-consume nila? Ano yung mga risks nun? Okay, so number one kasi sa mga detox drinks na sumisikat is yung lemon water. Yes. Di ba? Kung everyday na pure lemon water lang yung kakainin or iinumin natin, number one na mangyayari dyan, syempre yung acid sa tiyan natin, magiging acidic tayo. And masakit yun, masakit siya. Then, isa pa is magkakaroon tayo ng micronutrient deficiency. So, ang lemon water is, ano lang naman siya, vitamin C plus water. Paano yung carbohydrates na fuel ng katawan natin, paano yung protein for our muscles, di ba? So, mas maganda pa din talaga, pinapartner lang natin sila sa ating normal na diet.
Dok, gusto ko naman tanungin kasi a lot of people, di ba, New Year's resolutions nila, gusto nila maging fit. So, Yeah. people are also working out at the beginning of the year while thinking about detox. How does that go hand in hand po na may energy ka pa rin para makapag-workout or para full force ka pa rin sa trabaho kahit habang nagdi-detox? I think yun yung isa sa mga concerns ng mga tao, di ba? Okay, so ang number one dyan, para ma-make sure natin na tayo ay may energy para sa workout and for our work, magkaroon lang tayo ng balanced na diet. So, may konting carbs, may protein, may fat. Tapos, try natin as much as possible na kuhanin sila sa whole foods. So, wala yung mga foods na madaming preservatives, wala yung mga instant na food. So, try natin yung mga fresh vegetables, fresh fruits, fresh meat from the market as much as possible. Meron po ba kayong suggested na dishes para sa buong pamilya, para ang buong pamilya ay makakapag-detox din? Okay, so para sa buong pamilya, Yes. since kailangan natin parang bultuhan or in bulk yung yes. pagluluto, number one na pinakamadali at pinakamasustansya na pwede nating lutuin, chop suey. Yes, yun yung Chop inisip suey, ko. rich in vegetables, may protein kasi may chicken or may pork, di ba? Then, meron din naglalagay yung corn. So, may carbohydrates na din siya. So, complete meal siya, one dish meal. Then, isa pa is tinola. Madali lang, papakuluan mo lang, may gulay, may protein, and may malunggay. So, very healthy din siya. Parang masasarap rin yan habang Yeah. ilinilista mo, ah. Mga kids naman po, kailangan din ba nila mag-detox? So, sa mga kids, syempre, during the holiday season, hindi na may iwasan yung puro cake, puro Candy. sweets, candy. Nagdaan din yung mga events na madaming mga candy talaga yung mga bata. Yes. So, hindi naman kailangan na strict yung pagdi-detox sa kanila. Pwede natin silang ilagay sa parang sugar detox or Okay. ililimit lang yung sugar intake ng mga bata this 2026 or this January para naman syempre hindi naman talaga healthy kung sobrang taas ng Para makabawi sugar. from yung Para holiday makabawi season na from puro holiday sugar. season, yes. Okay, Ayun. so parang may pagka-detox rin ng mga kids pero hindi ganun ka-intense as Yes. mga adults. Para naman sa mga may health conditions, Ayan. ligtas po ba ang detox? Ano ang mga precautions pagdating sa Okay. pag-detox? So, sa pag-detox para sa mga may medical conditions, Yes. no? Number one, sa mga may upset stomach, so may mga acidic Yes. or may GERD, kailangan natin iwasan yung mga citrusy fruits or babawasan natin kasi syempre nakaka-trigger sila ng hyperacidity. Then isa pa is para sa mga may CKD or chronic kidney disease, kailangan din umiwas sa mga certain na vegetables lang din naman and protein sources kasi yung kidney naman nila hindi na masyado nagpa-function. So, mas maganda sa mga may medical conditions, mag-consult muna sa doctor or sa dietitian kung ano yung pwede nilang kainin and ano pwede nilang steps na gawin. Okay. Yan. So yung mga may conditions talaga, limited yung pag-detox Limited din. nila. Is that correct? Para naman sa mas malusog yung katawan nila. Yes, opo. Ano po ang dapat na i-stop, i-start at i-continue ng ating mga kada? Lalo na dahil ang pag-detox, hindi lang naman yan January, dapat buong taon, oo, di ba? dapat talaga tuloy-tuloy. Hindi yung ngayon mo lang gusto, tapos bukas ayaw mo na. Yeah. Kailangan consistent. Consistency. So anong kailangan gawin ng ating mga kada? Okay, so number one, start small. So, kunyari, hindi tayo sanay sa healthy na diet talaga. Mahilig tayo sa mga instant. Ang number one step na gagawin natin is bawasan lang muna natin. Hindi kailangan na bukas magdi-detox na ako, hindi na ako kakain ito. Kasi ang mangyayari naman dyan is parang mag-undergo tayo ng withdrawal. Yes. So, hahanap-hanapin natin yun. And baka bumalik lang din tayo sa dati nating gawi. So, kung last week sanay tayo na everyday naka-instant or laging may sugar, this week, sige, 2 days hindi ako mag-i-instant, walang sugar. Then the next week, try ko dagdagan ng araw pa or babawasan ko pa lalo yung kinakain kong sugar. Hanggang sa
maka-keep up na yung body natin and yung habits natin tuluyan na talagang nabago. Okay, so gradual pa rin Gradual dapat change, ang yes. pag-detox. I'm sure kasi pagdating ng January 1, isip na ng mga tao, okay, ito na, healthy na ako. As in, lahat iwa-wash out na nila. Pero slowly, para masanay rin yung katawan, di ba? At Yes. hindi ka ma-deprive. Hindi ka ma-deprive. Pag may mga cravings, ano naman yung way na i-combat yun? Okay, so napag-usapan natin kanina yung mga detox drinks, di ba? Yes. So maganda din silang supplements para mabawasan yung cravings natin. So, kunyari nagka-crave tayo ng matamis. Try nating uminom ng water with a little bit of lemon and apple cider vinegar. Medyo mag-aasim siya, di ba? Yes. Yung cravings natin sa matamis, medyo mas mababawasan siya. Okay. Okay, and then kung kumain man tayo ng matamis or ng carbohydrate after yung drink, mas maganda na yung digestion natin. So, ayun, pwede din, kunyari, nagka-crave lang talaga tayo, hindi naman tayo gutom. Alam niyo yung nag-trend na chia seeds? Yes. Yan, yes. pwede nating ihalo sa water. Then, pag ininom natin sila, mabubusog tayo. And kapag busog tayo, mas mababawasan yung natural na cravings ng katawan natin. Okay. Ganyan. And as you said, gradual Gradual na pa lang din. po. Okay, I'm sure marami pang tanong, Doc, ang ating mga kada. And gusto rin nila makita yung listahan, yung instructions para makapag-detox. May mga tanong sila sa'yo. Saan po nila kayo pwedeng i-follow? Okay, so meron akong Facebook page. Pangalan ay Nourish with Jello. So you can follow me there and message me anytime. Wala namang bayad ang magtanong. Tama. Walang bayad na magtanong. Okay, tanong lang ng tanong kay Doc Angelo Santos. Maraming salamat. Maraming salamat Mga po. kada, ang katawan mo ay may sariling detox system at ang pinakamabisang detox ay healthy lifestyle. Kaya't simulan na natin ang bagong taon ng may pagpapahalaga at pagmamahal sa ating kalusugan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.